Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jaime. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Tay, ito po yung unang pagkakataon na pupunta ako sa probinsya nyo. Hindi naman kaya manibago yung katawan ko doon? Ang sabi kasi ni Tito Mac, bundok daw yung lugar nyo eh. Wika ni Jaime. Oo, mabundok nga ang lugar na kinalakihan ko. At noong dinala ko doon si nanay mo, hindi pa ganun kadami ang mga bahay. 20 taon na ang nakakalipas simula nang umalis kami doon. Bala ko sanang doon kami manirahan kaso nga lang nabuntis ang nanay mo sa'yo. Hindi sanay ang katawan niya kaya napilitan kaming bumaba dito sa syudad. Eh di kung nagkataon po pala, doon ako lumaki. Hindi rin, Jaime. Basta maraming dahilan kung bakit ko piniling dalhin ang nanay mo dito sa syudad. O siya, ayusin mo na ang mga gamit mo. Maaga pa tayong babiyahe bukas. Kung buhay pa sana si nanay, makakasama natin siya sa biyahe pabalik doon sa lugar. Sana nga. Pero kung nasaan man ang nanay mo ngayon, siguradong masaya na siya. Wala nang problema, wala nang sakit. Nang mga sandaling iyon, naninirahan sa Maynila si Jaime at ang kanyang ama na si Isko. Maagang naulila sa ina ang binata. Namatay ito ilang buwan matapos siyang isilang. Tubong Antique si Isko. Samantalang ang ina ni Jaime, mula sa probinsya ng Iloilo. Nagkita ang dalawa sa Maynila. Nagpa siyang bumuo ng sariling buhay. Sinikap ni Isko na mabigyan ng magandang kinabukasan si Jaime. Hindi na ito nag-asawa dahil itinoon ang pansin sa trabaho hanggang sa mapagtapos sa pag-aaral ang anak. Nang makapasok bilang pulis si Jaime, pinagretiro nito ang ama. Mahigit 20 taon nang hindi nakakawi si Isko sa kanilang probinsya, kaya naman nagpa siya itong ayain ang anak. Pumayag naman si Jaime dahil gusto din ng binata na makilala ang mga kamag-anak. Tanging ang kapatid ni Isko na si Mac, ito lang ang palagi niyang nakakasalamuha. Kinabukasan, maaga pa lang bumiyahe na ang mga ito papunta sa paliparan. Mahigit 1 oras ang itatagal ng biyahe bago makarating sa mismong bayan. 30 minuto naman papunta sa mismong baryo kung saan nakatira ang pamilya ni Isko. Jaime, una na kita ha. Lahat ng nakatira dito sa baryo, halos kamag-anak natin. Kaya huwag kang magugulat kung merong magpapakilala sa iyong pinsan o tiyuhin mo. Nga pala, buhay pa si Lolo Pedring. Wika ni Isko habang nakasakay sa habal-habal papunta sa kanilang baryo. Lolo Pedring, hindi ba tayang sabi mo sa akin, lolo ko siya sa tuhod? Ilang taon na po ba yun? Tanong ng binata. Nagtataka ito dahil mahigit 50 taon na ang ama at kung buhay pa ang sinasabing matanda, mahigit kumulang 100 taon na ito. Hindi ko alam ang eksaktong edad ni Lolo Pedring. Sa tansya ko, 100 taong mahigit na. Malalaman natin yan maya-maya lang. Doon naman tayo didiretso Wika ni Isko. Hindi na muli pang nagtanong si Jaime. Naaaliw ito sa mga nakikitang katutubong bumababa mula sa kabundukan. Ilang minuto lang ang nakalipas. Narating nila ang mismong baryo. Laking pagtataka ni Jaime dahil tila naiwan ng panahon ng lugar. Ang mga bahay ay yari sa kahoy. Ang bubong ay gawa sa kugon. Matataas ang haligi nito. Nakaangat ng 5 talampakan mula sa lupa ang mismong sahig ng bahay. Makakakyat ka lang sa pamamagitan ng hagdan na gawa sa kahoy o hindi kaya naman kawayan. Tanghaling tapat ng mga sandaling iyon, ngunit hindi ramdam ni Jaime ang matinding init ng araw dahil sa napakadaming punong nakapalibot sa baryo. Sa gawing yon,
Doon ang tahanan ng Lolo Pedring mo. Halika, nang mapakilala na kita sa mga kamag-anakan natin. Wika ni Lolo Isko. Habang naglalakad ang mag-ama, isa-isang naglalapitan ang mga matatanda. Hinahawakan sa kamay si Jaime. Nagsasalita ang mga ito sa dialektong hindi maintindihan ng binata. Ano po ang ibig sabihin nila, tatay? At saka bakit ba nila ako hinahawakan? Huwag kang matakot, anak. Yan ang paraan ng pagpapakita nila na malugod ka nilang tinatanggap. Ang mga nakakatandang yan, kabilang sa ating pamilya. Sila ang mga malalayong tiyahin at tiyuhin ko. Wika ni Lolo Isko. Pagpasok nila sa bakuran, nagsipagtakbuhan naman ang ilang batang babaeng may dalang kwintas na gawa sa bulaklak. Tila pinagandaan ng husto ang kanilang pagdating. Dahil pag-akyat ng binata sa tahanan, nakahain na ang hapag. Sari-saring putahe, meron pang litsyon na nakalapag sa pinakagitna ng mesa. Maligayang pagbabalik sa totoo mong tahanan, Isko. Mahabang panahon din ang nakalipas simula nang umalis ka. Ito na ba ang anak mo? Ay mantakin mo, malaki na pala. Matipuno. Guwapo. Salamat, Tia Sonia. Siya po si Jaime, ang anak namin ni Karina. Isa na siyang pulis. Jaime, siya ang tiyahin mo, ang lola Sonia mo. Wika ni Isko. Lumapit naman si Jaime at inabot ang kamay ng matanda para magmano. Mano po, Lola Sonia. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Wika ni Jaime. Nakatitig lang sa kanya ang matanda habang nakangiti. Kawaan ka ng Diyos, iho. Gaya nga ng sinabi ni Lolo Pedring mo, darating ang panahon, muling babalik ang totoong manikyad. Ay nako, si Tia Sonia. O siya, bakit hindi muna tayo kumain? Nagugutom na kasi ako eh. Hindi na naipagpatuloy ni Aling Sonia ang sasabihin dahil biglang iniba ni Isko ang usapan. Hindi naman ito pinansin ni Jaime, ngunit sa hindi malamang dahilan, may kung anong gumugulo sa isip ng binata. Tahimik na kumakain si Jaime habang nakatitig sa matanda. Nakikipag-usap ito kay Isko. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit walang maunawaan ang binata kaya hindi na lamang pinansin. Matapos kumain, naupo ang binata sa maliit na pasilyo habang pinagmamasdan ang mga kabataang naglalaro. Maya-maya pa, pinapasok na ang mga ito sa tahanan upang matulog. Nung kabataan mo, hindi kita pinapatulog ng tanghali. Pero dito hanggang ngayon, kaugalian pa rin ng mga magulang na patulogin ang kanilang anak. Lalo na pagsapit ng alauna ng hapon. Wika ni Isko. Naupo ito at nagsindi ng sigarilyo sa tabi ng binata. Ang akala ko ba, ihinto mo na yung paninigarilyo mo, tay? Tanong ni Jaime. Sabay kuha ng hawak na sigarilyo ng ama. Eto naman, paminsan-minsan lang. Pero maiba ko, mamaya isasama kita sa kwarto ni Lolo Pedrig para makilala mo siya. Sige po, tay. Maidlip po muna ako siguro. Medyo napagod ako sa biyahe. O sige, mamaya pa naman gigising ang Lolo Pedring mo. Gamitin mo ang kwartong yon sa gawing kanan. Akin yung katabi ng sayo. Wika ni Isko. Pagpasok ng silid, namangha ang binata dahil sa makalumang disenyo ng tahanan. Halos antigo na ang mga kagamitan mula sa kubyertos hanggang sa mga lamparang nakalapag sa sulok ng bahay. Nahiga ang binata, tinitigan ang kisame na gawa sa hinabing kawayan. Ipinikit nito ang mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon,
nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Mabilis na nakatulog si Jaime. Nagising ito sa malakas na tawanan ng mga tao sa labas ng silid. Pagdilat ng mata, napansin itong hapon na tanaw mula sa bintana ang napakagandang tanawin ng palayang nasisinagan ng papalubog na araw. Maya-maya ay pumasok si Isko. Sinabihan itong lumabas dahil gising na si Lolo Pedring. Halika Jaime, ipapakilala kita kay Lolo Pedring. Inaantay ka ng matanda. Wika ni Isko. Marahang lumabas si Jaime sa kwarto. Nakita ang matandang nakaupo sa mahabang upuan. Purong puti ang napakahabang buhok. Mapapansin ang mga marka na nasa mukha at kamay ng matanda. Nakikipagtawanan ang matanda sa mga batang nakaupo sa tabi niya. Nahinto lang ito sa pakikipagbiruan nang mapansing nakatayo si Jaime sa kanyang harapan. Lumapit ka po. Maupo ka dito. Ikaw ba ang anak ni Isko? Wika ng matanda. Lumingon si Jaime sa ama. Tumangulang ito bilang senyas na lumapit siya sa matanda. Ako nga po. Mano po, Lolo Pedring? Wika ni Jaime. Sabay abot sa kamay ng matanda. Nagmano ang binata habang hawak niya ang kamay nito. Isang pangitain ang dumaan sa kanya. Nakita ni Jaime ang malahalimaw na nilalang, kulay itim ang balat, na may nagbabagang mga marka sa muka at braso. Nabitawan ni Jaime ang kamay ng matanda at bagyang napatras. Hinawakan nito ang baril na nakasugbit sa kanyang likuran. Hinawakan naman ni Lolo Isko ang kamay nito. Huwag kang matakot Jaime. Ito ang angkang pinagmulan mo. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat noon. Yon ay dahil sa kagustuhan kong maprotektahan ka. Pero alam ko rin, darating ang panahon, mananaig ang katanungan tungkol sa totoo mong pinagmulan. Hindi lubos maunawaan ni Jaime ang sinabi ng ama. Muli itong tinawag ng matanda upang umupo. Sa pagkakataong iyon ay lumapit si Jaime. Huwag kang matakot sa lahing pinagmulan mo, Jaime. Dahil ito ang ugat ng iyong pagkatao. Wika ni Lolo Pedring. Pero hindi pa rin lubos na maunawaan ng binata ang mga sinasabi nito. Dahil sa sobrang pagkalito, napilitang lumabas ng tahanan ang binata. Saan ka pupunta Jaime? Bumalik ka dito! Wika ni Isko. Ngunit nagpatuloy sa pagtakbo ang binata hanggang sa makalabas ito ng bakuran. Josefa, sundan mo ang binatang yon. Siguraduhin mong walang gagalaw sa kanya. Hindi pa siya lubusang kilala ng iba nating kalahi. Siguradong pag-iinteresa ng mga yon ng apo ko. Maliwanag po, Amang. Ako na pong bahala kay Jaime. Tugon ng babae na nagngangalang Josefa. Josefa, siguraduhin mong makakauwi ng ligtas si Jaime. Gaya ng sinabi ko, Manong Isko, ako nang bahala sa kanya. Matapos ang pag-uusap, lumabas ng tahanan si Josefa. Sinundan si Jaime. Naglalakad ang binata sa gitna ng kagubatan habang iniisip ang mga sinabi ng matanda. Ito ang isa sa mga kainaan ng binata. Kapag hindi maunawaan ang mga bagay-bagay, mas gugustuhin niya itong takasan. Sa kalagitnaan ng pamamasyal, isang lalaki ang nakasalubong nito. Pilit umiiwas ang binata, ngunit sadyang hinarangan siya ng lalaking iyon. 10 oras na ng gabi, kaibigan. Anong ginagawa mo dito sa gubat? Hindi mo ba alam na naglipa na sa paligid ang mga masasamang loob? Wika ng lalaki. Pulis ako, kaya huwag kang mag-alala. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Wika ni Jaime
Tumawa ng mahina ang lalaki. Hinawakan siya sa balikat. Hindi kinakatakutan ng mga pulis sa lugar na ito, kaibigan. Dahil wala rin namang magagawa ang mga baril nyo. Muling wika ng lalaki. Sabay higpit ng hawak nito sa balikat ng binata. Binunot ni Jaime ang baril. Ngunit nang ipapaputok na ito, napansing wala na sa tabi ang lalaki. Malaking pagkakamali ang ginawa mong paglabas ng ganitong oras. Dahil hindi lang ako nag-aantay sa'yo. Marami kaming natatakam sa dugo ng isang dayo. Wika ni Ismael. Sabay palit ng anyo. Naglabasan din mula sa likod ng mga puno ang ilan pang mga nilalang. Saka pa lamang napagtanto ni Jaime na mga aswang ang kanyang karap. Akmang susugod na ang mga ito nang biglang humarang si Josefa. Tumigil kayong lahat. Sa oras na masaktan ng binata, mananagot kayo kay Amang Pedring. Wika ni Josefa. Tumawa ng malakas ang lalaki at kinutya pa ito. Huwag ka nang makialam, Josefa. Pwede ba? Huwag mo nang gamitin ang pangalan ni Amang para agawin ang pagkain namin. Taon na ang nakakaraan nung huli kaming nakakain ng sariwang karne ng tao. Wika ni Ismael. Ismael, hindi ako nakikipagbiruan. Apo ni Amang Pedring ang binatang to. Sisiguraduhin ko sa iyong pagbabayaran mo sa oras na magalusan mo siya. Wika ni Josefa. Ngunit hindi pa rin nakikinig si Ismael. Sinugod nito ang dalaga. Nang makalapit na ito sa kinakatayuan nila Jaime, isang malaking itim na nilalang ang nagpakita. Ito ang nilalang sa pangitain ni Jaime. Sinabihan na kayo na huwag gagalawin ang binatang to. Pero bakit hindi ka marunong makinig, Ismael? Nawalan ka na ba ng respeto sa iyong patriarka? Ang taong ito ay ang aking manikyad. Wika ng nilalang. Lumuhod ang mga aswang sa harapan nito at tumingi ng tawad. Patawarin niyo po kami, Amang Pedring. Hindi ko po alam na totoo pala ang sinasabi ni Josefa. Patawarin niyo po kami. Hindi kayo sa akin dapat tumingi ng tawad kung hindi sa aking apo. Ayoko nang maulit pa ang pangyayaring ito. Sige na, Josefa. Dalhin mo si Jaime sa tahanan. Wika ni Mang Pedring. Matapos ay umuwi na din ito. Pagdating ng matanda, kausap na ni Isko ang binata. Bakit ka naman tumakbo palabas? Alam mo namang hindi ka kilala sa lugar na ito. Wika ni Isko. Inawat ito ni Mang Pedring na noon ay nakabalik na sa anyong tao. Huwag mo nang sisihin ang anak mo. Kung tutuusin, kasalanan mo ito, Isko. Dahil sa halip na ipakilala mo siya sa pinanggalingang angkan, itinago mo sa kanya ang katotohanan. Patawad, Lolo Pedring. Pero gusto ko lang sanang magkaroon ng normal na buhay ang anak ko. Kailanman, hindi magkakaroon ng normal na buhay ang mga kagaya natin. Sa malaot madali, matutuklasan ng anak mo ang katotohanan kahit anong tago pa ang gawin mo. Hindi may kakaila, nananalaytay sa ugat niya ang dugo ng isang gabunan. Siya ang pinili kong tagapagmana. Kaya masama ang loob ko nang umalis kayo ng asawa mo. Naging makasarili ka, Isko. Ipinagdamot mo sa iyong anak ang buhay na nararapat para sa kanya. Patawad, Lolo Pedring. Pero sa tingin ko, hindi ito ang buhay na gugustuhin ni Jaime. Pag-uusap ng maglolo. Sa pagkakataong iyon ay sumagot si Jaime. Paano mo nasabi tayo na hindi ko gugustuhin yung buhay na to? Hindi mo nga ako tinanong eh. Ni minsan, naisip mo ba na may gumugulo sa isipan ko? Mga tanong na nangangailangan ng kasagutan. Ni minsan ba tinanong mo sa akin kung gusto ko makilala ang angkan na pinanggalingan ko? Itinago ko ang lahat sa'yo.
sa kagustuhan kong magkaroon tayo ng normal na buhay. Ito ang dahilan kung bakit ko piniling umalis sa lugar na ito. Para sa akin, masalimuot ang kinalakihan kong paligid. Ayokong maranasan mo ang ganun, Jaime. Maunawaan mo sana na ginawa ko lang ito noon para sa ikabubuti niyo ng nanay mo. Hindi ko rin masisisi ang tatay mo, iho. Dahil sadyang magulo ng mga panahong ipinagbubuntis ka ng nanay mo. Nasa kalagitnaan kami ng malaking problema dahil sa kapatid kong si Conrado. Ikaw ang ikatlong saling lahi at sa kaugalian ng ating angkan. Sa hanay mo magmumula ang susunod na patriarka. Sa makatuwid, isa kang manikyad o tagapagmana. Alam mo ba kung ilang taon na akong nabubuhay, Jaime? Wika ni Mang Pedring. Bahagyang kumalma ang sitwasyon. Naupo ang binata at pinakinggan ang lahat ng sasabihin ng matanda. Ngayon, Lolo Pedring, handa na ako makinig sa lahat ng sasabihin niyo. Gusto kong malaman mula sa umpisa at kung bakit tumantong sa ganito. Wika ni Jaime. Naupo si Mang Pedring. Hinawakan ng kamay ni Jaime. Bakit hindi ikaw mismo ang tumuklas ng nakaraan ng ating angkan? Wika ni Lolo Pedring. Matapos ay tila unti-unting lumabo ang paningin ng binata. Dahan-dahang nawalan ng ulirat. Nagising na lang ito dahil sa ingay ng mga naglalarong kabataan. Inikot ng binata ang tingin. Napagtanto na nasa sentro siya ng baryo. Halos walang pinagbago. Kaya naman naisip ni Jaime na baka nananaginip siya at nakikita ang buong kapaligiran. Inikot ng binata ang tingin. Tumayo ito. Akmang maglalakad na sana papunta sa direksyon ng tahanan ni Lolo Pedring nang makita ang nagkakagulong mga tao. Papasok ang mga ito sa bakura ng kanilang tahanan. May mga dalang sandata. At upang malaman ang dahilan, naglakad si Jaime papasok ng bakuran. Malayo pa lang dinig na nito ang galit sa sigawan ng mga tao. Maya-maya ay lumabas ang isang matipunong lalaki. May mga marka ito sa muka kagaya kay Mang Pedring. Nakatayo sa tabi nito ang isang binata. Tinatayang nasa 15 taong gulang pa lamang ito. Itinaas ng lalaki ang kamay. Nagsipagtahimik ang lahat. Makinig kayo sa sasabihin ko. Nakarating sa akin ng mga hinanaing at alam kong nag-aalala kayo. Maaaring wala nang sumunod sa hanay ko bilang pinuno. Maging ako ay nababahala, ngunit isang biyayang pinagkalob sa atin ng mga bathala. Hindi tuluyang naputol ang linya ng mga manikyad. Nagbigay ng proteksyon ng ating manghuhula. Isang sanggol ang isisilang mula sa lahi ni Isko. 25 taon mula sa mismong araw na ito. Ibibigay ko sa inyo ang susunod na pinuno. Wika ng lalaki. Saka pa lamang napagtanto ni Jaime na ang lalaking nagsasalita ay walang iba kung hindi si Lolo Pedring at ang binatang nakatayo sa tabi nito ay ang kanyang ama. Nagsigawan ang mga tao. Ipinagdiwang ang magandang balita. Ngunit pinagmamasdan nito ang reaksyon ng binatang Isko. Tila hindi ito masaya sa narinig. Mabilis na dumaan ang mga taon sa harapan ni Jaime. Naging ganap na binata si Isko. Nakita ni Jaime na papasok ito sa kanilang tahanan kasama ang isang magandang dalaga. Sumunod si Jaime sa loob ng bahay. Napansin ito na tila hindi siya nakikita ng mga naroon. Nakaupo ito sa isang sulok upang pakinggan ang pag-uusap. Siya ba ang sinasabi mong kasintanis ko? Magandang dalaga. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, iya? Wika ni Lolo Pedring habang inaabot ang kamay sa dalaga para magmano. Siya po si Clemencia. Tama po kayo. Kasintahan ko nga po siya. May mahalagang bagay kaming sasabihin sa inyo. Wika ni Isko. Magsalita ka, iho.
Pero bago yan, maupo ka muna. Halatang pagod ang dalaga mula sa mahabang biyahe. Mahalaga pong malaman niyo ang katotohanan ito, lalong-lalo na mas maaga. Alam kong malaking pagkakamali ang nagawa namin. Kasalanan sa Diyos. Pero wala kaming magagawa. Dahil nabuo ang aming pagmamahalan, nagdadalang tao po si Clemencia. Napangiti si Mang Pedring nang marinig ang sinabi ni Isko. Nilapitan nito ang dalaga. Laking gulat ni Clemencia nang biglang lumuhod sa kanya ang Ginoo. Hindi nga nagsisinungaling si Isko. Nasa loob ng sinapupunan mo ang isang sanggol na lalaki. Isa itong magandang balita. Magsipaganda kayo para sa isang salo-salo. Ipatawag ang lahat ng mga kaanak. May sasabihin akong mahalaga. Kailangan itong malaman ng lahat. Wika ni Mang Pedring. Hindi maunawaan ni Clemencia ang nangyayari. Anong nangyari sa taong yun? Teka, siya ba yung sinasabi mong Lolo Pedring? Parang mas bata pa siya sa tatay ko ah. At saka bakit ganun sobrang saya niya? Ano bang meron? Ang buong akala ko nga papagalitan tayo eh. Oo Clemencia, tama ka siya ngayon. Hindi mo lang mahalata sa kanya pero matanda na yun. Mauunawaan mo rin ang lahat pagtagal. Sa ngayon hayaan na muna natin siya magpasya. Ngayon ko lang kasi siya nakita na ganun kasaya eh. Wika ni Isko. Nang gabing iyon, nagkaroon ng malaking kasiyahan sa bakura ng matanda. Dumalo ang halos lahat ng taga-baryo, maliban na lang sa angkan ng kapatid ni Mang Pedring na si Conrado. Lolo, napansin ko parang hindi dumalo si Conrado ah. Hanggang ngayon ba, galit pa rin siya sa'yo? Tanong ni Isko. Hindi na mawawala ang galit ng Conrado na yun sa akin. Habang buhay niyang dadali ng bagay na ito, hindi niya matanggap na ako ang pinili ng aming amang magpatuloy ng pamumuno. Yan nga din po yung gusto ko malaman, Lolo eh. Hindi ba, may kakayahan namang mamuno si Lolo Conrado? Pareho lang kayong nanggaling sa angkan ng mga patriarka, hindi ba? Tama ka. Pareho kaming nagmula sa angkan ng mga patriarka. Ngunit magkaiba ang aming pananaw. Gusto ni Conrado na lipunin ang ibang lahi ng mga aswang. Dahil nakakadungis lang daw ito sa ating mga gabunan. Hindi ito ang gustong mangyari ni Ama, kaya sa kanya ipinamana ang pamumuno. Wika ni Mang Pedring. Ayon pa dito, ang dahilan ng madalas na kaguluhan sa baryo ay ang ilang beses na pagsubok ni Conrado na pabagsakin ang kanyang pamumuno. Alam nito na wala ng susunod na manikyad. Nagkaroon ng apo si Conrado. Ito ang kanyang ipinagmamalaki sa ibang lahi. Ngayong nagbago na ang lahat, Lolo, dumating na ang anak ko. Pero natatakot din po ako sa maaaring mangyari sa aming mag-asawa. Ayokong ilagay sa alanganin ang buhay ng mag-ina ko. Hanggat nandito kayo sa poder ko, walang mangyayari sa inyong mag-anak. Matagal na inantay ng ating angka ng pagdating ng anak mo. Kaya pangangalagaan nila ito at hindi hahayaang may mangyaring masama. Wika ni Mang Pedring. Matapos ang gabing iyon, pumunta ang mga ito sa tahanan ni Clemencia upang formal na hingiin sa mga magulang ang kamay ng dalaga. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito dahil kilala si Isko. Alam nila na may sapat na kakayahan ng binata para buhayin ng dalaga. Itinakda ang kanilang kasal sa mismong bakura ni Mang Pedring. Namuhay ang mga ito ng mapayapa sa baryo. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan na lubusang nakapagpabago ng sitwasyon. Habang tahimik na natutulog si Clemencia, isang nilalang ang pumasok sa kanilang silid. Mabuti na lamang naramdaman ito ng kapatid ni Isko na si Mac. Dali-dali itong pumasok sa silid. Nahuli sa akto ang nilalang. Nakaamba na butasin ang tiyan ni Clemencia upang kunin ang sanggol. Mabilis na sinugod ni Mac ang nilalang. Nadali-dali namang lumabas ng bintana.
Dahil sa malakas na kalubog nagising si Clemencia. Maging si Isko na noon ay nasa balkonahe. Nagulantang nang biglang sumigaw ang asawa. Dali-daling pumasok sa silid. Nakitang nanginginig sa takot si Clemencia. Nakatayo sa harapan nito si Mac. Clemencia, anong nangyari? Mac, bakit ka nandito sa kwarto ng asawa ko? Pasensya na, Manong. May naramdaman akong hindi maganda eh. Kaya pumunta ako sa kwarto ni Manang Clemencia. Nakita akong isang wakwak. Pagpapaliwanag ni Mac. Sinang-ayunan ito ni Clemencia. Huwag kang magalit sa kapatid mo, Isko. Totoo ang sinasabi niya. Kung hindi dumating si Mac, malamang wala ng anak mo. Ayoko ng ganitong buhay, Isko. Ilayo mo ako sa lugar na to. Kung talagang mahal mo kami ng anak mo, ialis mo ako dito. Dahil sa nangyari, napag-isip-isip ni Isko na tama ang sinabi ng asawa. Malalagay sa peligro ang buhay ng kanyang mag-ina kung mananatili sila sa lugar. Nang gabing iyon, nag-utos si Mang Pedring na hanapin ang nilalang na nagtangka sa buhay ni Clemencia. Nagawa niya itong mahuli at mapaamin. Ayon sa nilalang na pag-utusan siya ni Conrado, napatayin ng sanggol sa sinapupunan ni Clemencia. Kinabukasan, kinausap ni Isko si Mang Pedring. Nagpaalam itong luluwas ng syudad upang mailayo ang asawa at anak sa kapamakan. Patuloy na mga nganib ang buhay na mag-ina ko sa lugar na ito, Lolo. Alam kong nangako ako sa iyo eh, pero hindi ko mapanghahawakan ng bagay na yon sa nangyari kagabi. Mahirap magpakasigurado, kaya mas mabuti pang ilayo ko ang mag-ina ko. Gusto ko silang mamuhay ng normal. Hindi kita pipigilan sa gusto mong mangyari, Isko. Ngunit isang bagay lang ang palagi mong tatandaan. Kailanman, hindi magkakaroon ng normal na buhay ang mga kagaya natin. Kung talagang buo na ang pasya mo, isama mo si Mac sa pagluwas. Nang sa ganon, may kasama naman kayo ng asawa mo kung saan man kayo magpupunta. Wika ni Mang Pedring. Nang araw na yun, nilisa ni Isko at Clemencia ang baryo. Namuhay ang mga ito sa syudad. Nakahanap ng magandang trabaho si Isko. At sa tulong ni Mac, namuhay sila ng mapayapa. Ilang buwan ang nakalipas, isinilang ni Clemencia ang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan ni Isko ang batang Jaime. Inakala ng Ginoo na matatahimik na ang kanilang buhay dahil isinilang na ang anak. Ngunit nagkamali ito. 5 buwan matapos isilang si Jaime, isang pagsalakay ang naganap. Nagawang iligtas ni Mac si Jaime, ngunit hindi pinalad si Clemencia. Dito nalaman ng binata ang katotohanan. Hindi namatay sa sakit ang kanyang ina, kung hindi pinatay ito ng isang aswang. Balik tayo sa kasalukuyan. Matapos ang mga nasaksiyan, bumalik sa ulirat si Jaime at napatitig sa ama. Alam ko na ang katotohanan, Tay. Hindi namatay si nanay sa sakit. Iba ang sinabi mo sa akin. Pinatay siya ng mga aswang eh. Ngayon mas nagkaroon ako ng dahilan para manatili dito at hanapin ang mga responsable sa kamatayan ng ina ko. Bagay na sana na matagal ko nang ginawa. Wika ni Jaime. Nanlumo si Isko sa mga narinig. Alam ko, anak. Ngunit pinangunahan ako ng takot. Wala akong kakayahan kagaya ng tiyo Mac mo, pati na rin ng lolo Pedring mo. Kaya hindi ako nakagawa ng paraan para may paghiganti ang nanay mo. Tugon ni Isko. Inawat ni Mang Pedring ang dalawa. Hindi nararapat na magsisiyan pa tayo sa nangyari. Tapos na ang bagay na yon at wala na tayong magagawa pa. Ngayong alam mo na ang katotohanan, Jaime. Nasa iyo ang pagpapasya. Handa ka na bang wakasan ang 2 taon kong buhay?
Po, ano pong ibig mong sabihin, Lolo Pedring? Ang ibig kong sabihin, handa ka na bang tanggapin ang kapalaran mo? Bilang manikyad ng ating angkan. Sa parang ito, makakapagpahinga na ang katawan ko, Apo. 200 taon na ako nabubuhay at inaantay ko ang pagkakataong ito. Gustong gusto ko nang magpahinga. Alam kong makasarili kong papakinggan. Pero ang gusto kong mangyari, hindi lang para sa ikabubuti ng isa, kundi pangkalahatan. Hindi na ganong kalakas ang katawan ko para gamitin ang kakayahan nating mga gabunan. Alam na makalaban ang kalagayan kong ito. Kaya kailangan kong maipasa sa susunod na manikyad ang bertud natin upang mapanatili ang kaayusan. Hindi lamang sa pamamahay na ito, kung hindi maging sa buong baryo. Wika ni Mang Pedring. Tinignan ni Jaime ang ama. Gaya ng dati, tumangulang ito bilang pagsang-ayon. Kung ito ang kapalaran ko, buong puso ko itong tinatanggap, Lolo. Kung ganon, ihanda mo ang iyong sarili. Dahil ngayong gabi, ililipat ko sa iyo ang bertud. Asahan mong marami ang magtatangkang pumigil sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil gaya ng sinabi ko, matagal na inaantay ng lahi natin ang pagkakataong ito. Josefa, sabihan mo ang lahat ng matatapat nating mga kamag-anak. Ngayong gabi itatakda ang bagong pinuno ng angkan ng mga gabunan. Wika ni Mang Pedring. Nang marinig ng kamag-anak ang sinasabi ng matanda, nagsipag-alulong ang mga ito at nagdiwang. Isa-isang umalis para ibalita sa lahat ang kaganapan. Maya-maya pa, nagtipon ang lahat sa loob ng tahanan. Nakaupo si Mang Pedring sa paborito nitong pwesto, habang si Jaime nakaluhod sa harapan ng matanda. Maya-maya ay nagsimula ng mag-usal ng mga inkantasyon ang ibang kaanak na babae. Ilan sandali pa, napansin ni Jaime na unti-unting nagbabago ang kulay ng balat ni Mang Pedring. Naging kulay itim at ang mga marka na nasa muka at braso ng matanda, isa-isang nagliwanag. Oras na, Jaime. Ngayon tatanungin kita sa kahuli-huli ang pagkakataon. Handa ka bang tanggapin ang kapangyarihan ko bilang pinunong gabunan at harapin ang mga responsibilidad na kaakibat nito? Wika ni Mang Pedring. Natagalan bago sumagot si Jaime. Iniisip nito ang maaaring kalabasan at kung ano ang kakaharapin sa oras na maipasa sa kanya ang bertud. Jaime, inaantay ni Lolo ang sagot mo. Huwag mo siyang madaliin, Isko. Hindi madali ang pagpapasya sa ganitong sitwasyon. Mas maganda kung bukal sa kalooban ng anak mo ang pagtanggap. Mas magiging makapangyarihan ang bertud. Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya inangat ni Jaime ang ulo at nagsalita. Buong puso kong tinatanggap ang aking katungkulan bilang manikyad. Kung ganon, sa bisa ng kapangyarihan na iginawad ng mga bathala, itinatalaga kita bilang bagong pinuno. Tanggapin mo ang bertud na ito. Gamitin ang kapangyarihan upang pamunuan ng ating angkan. Magbigay ng patas na hustisya at pagpapasya. Simula sa araw na ito, ikaw na ang bagong patriarka at mula sa iyo sisibol ang panibagong angkan ng mga gabunan. Matapos magsalita, hinawakan ni Mang Pedring sa magkabilang pisngi si Jaime. Pilit nitong ibinuka ang bibig ng binata habang may kung anong lumalabas sa bunganga ng matanda. Isang makinang na itim na bato ang nalaglag sa bunganga ni Jaime. Nagpatuloy ito pababa sa lalamunan hanggang sa manatili sa kanyang sikmura. Matapos ay binitawan ito ni Mang Pedring. Marahang naupo ang matanda na parang biglang nanghina. Samantalang si Jaime,
nanatiling nakaluhod habang pinakikiramdaman ang sarili. Jaime anak, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Tanong ni Isko. Nag-angat ng tingin si Jaime. Hinawakan sa balikat ang ama. Ayos lang po ko, tay. Ang totoo niyan, sobrang gaan ng pakiramdam ko eh. Ito pala ang lakas ng isang gabunan. Lolo Pedring, ano po ang nangyayari sa inyo? Nagulat si Jaime. Biglang naging butot balat ang matipunong katawan ng matanda. Nawala na rin ang mga marka sa balat. Hinawakan ng binata ang kamay nito at nagsalita. Nagawa ko nang ibigay sa iyo ang aking kapangyarihan. Tapos na ang misyon ko sa mundong ito, apo. Ngunit may isang kailangan sana ako. Pwede mo ba akong buhatin papunta sa aking silid? Gusto kong doon mamahinga. Wika ng matanda. Sinunod ni Jaime ang kahilingan. Wala ni isa sa mga kaanak nila ang pumasok bilang pagrespeto sa bagong pinuno. Lolo, hindi pa kayo mamamatay. Marami pa akong dapat matutunan mula sa inyo eh. Kusang darating ang mga kaalaman sa iyo sa pamamagitan ng ating mga gabay na diwata. Dumating na ang paglubog ng araw para sa akin, apo. Ngunit masaya kong lilisan sa mundong ito. Dahil sa wakas, sa loob ng 200 taon, nagawa ko ang kaisa-isang misyon. Ito ay ang ipasa sa aking totoong tagapagmana ang bertud. Pamunuan mo ng patas ang ating angkan. Matapos magsalita, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Mang Pedring. Unti-unting natunaw ang katawan hanggang sa maging alikabok. Tinapon ni Jaime ang mga labi. Dinala sa dalampasigan upang isaboy sa tubig. Paalam, Lolo Pedring. Salamat sa pagtitiwala. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papabayaan ang ating angkan. Magpahinga ka kasama ng iba nating kalahi sa piling ng mga bathala. Wika ni Jaime. Matapos ay bumalik na ito sa baryo. Sinalubong ng hiyawan ang binata bilang pagpupugay sa bago nilang pinuno. Nagsagawa din ng malaking piging bilang paggunita sa pagpapahinga ni Lolo Pedring. Ngunit sa kalagitnaan ng masayang pagtitipon, isang kaguluhan ang lumantad. Nagpakita ang mga sakop ni Conrado sa pamumuno ng apo nitong si Ismael. Itigil ang kasiyahang ito. Ngayong patay na si Tandang Pedring. Wala na kayong karapatang magsaya. Ako bilang mula sa direktang hanay ni Conrado, ang susunod yung pinuno. Biglang natahimik ang lahat. Naupo lang sa sulok si Jaime habang pinagmamasdang maglakad ang hindi inaasahang panauhin. Halatang wala itong alam sa mga naganap. Magsasalita pa sana si Josefa, kaso nga lang pinigilan ito ni Jaime. Manang Josefa, hayaan mo siya magsalita. Walang alam ang taong yan sa mga nangyayari. Pero Jaime, naantala ang kasiyahan. Nakakahiya sa'yo bilang bagong pinuno. Ako nang bahala sa kanya. Sa ngayon, hayaan muna natin siya. Maya-maya lang, malalaman ng taong yan ang dapat kalagyan. Pag-uusap ng dalawa. Patuloy na nag-aamok si Ismael. Pinapaload nito ang mga tauhan sa bakuran nila Jaime. Pero ni isa sa kanila ay walang sumusunod. Nakatitig ang mga ito sa binatang nakaupo sa sulok. Bagay na napansin ni Ismael. Aba, nandito ka pa rin pala. Bakit kayo nakatingin sa taong yan? Teka, ikaw yung pulis na po ni Tandang Pedring, hindi ba? Yung anak ng duwag na si Isko? Napasapo na lang ng noo si Isko. Ayaw na ayaw ni Jaime na iniinsulto ang kanyang ama. Tumayo ang binata.
Marahang naglakad papunta sa kinakatayuan ni Ismael. Nang mga sandaling iyon, hindi pa lumalabas ang mga palatandaan sa katawan ng binata, kaya walang ideya si Ismael kung sino ang kanyang kaharap. Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, iniinsulto si tatay sa harapan ng maraming tao. Hindi mo alam ang totoong nangyari, kaya wala kang karapatang tawagin siyang duwag. Wika ni Jaime. Tumawa ng malakas si Ismael. Tinapik sa balikat ang binata. At ano naman sa tingin mo ang magagawa ng isang tulad mo? Hindi na ituloy ni Ismael ang sasabihin dahil biglang hinawakan ni Jaime ang kamay nito, buong puwersang piniga. Anong problema? Bakit parang nasasaktan ka yata? Hawak ko pa lang yung kamay mo ah. Walang iya ka. Bitawan mo ko! Binitawan ni Jaime ang kamay. Muling naglakad pabalik sa kinaupuan. Akmang susugod pa sana si Ismael nang bigla itong lingunin ng binata. Tumambad sa kanya ang mga marka na sumasagisag sa patriarka ng mga gabunan. Kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na. Wala kang karapatang sirain ang kasiyahan ng mga tao sa lugar na ito. Wika ni Jaime. Nanginginig na tumayo si Ismael. Dahan-dahan itong umatras. Umaktong hakbang si Jaime. Bigla namang kumaripas ng takbo si Ismael. Nagtawanan ang mga tao dahil sa naging reaksyon nito. Siguradong makakarating ito sa kanilang panig at hindi titigil ang isang yon hanggat hindi nakakagante sa pagpapaya sa kanya. Sa mga nakita niya, siguradong mangingilag ng bumalik si Ismael. Huwag kang magpapakampante, Jaime. Dahil may pagkatraidor si Ismael, gagawa siya ng paraan upang makagante. Lalong-lalo na sa ginawa mo. Siguradong hindi sila papayag na ikaw ang maging pinuno. Matagal nang pinangarap ni Tandang Conrado ang maging patriarka. Ngunit namatay na lang ito nang hindi yun natutupad. Siguro naman, handa tayo sa maaari nilang gawin. Wala kayong dapat ipag-alala. Dahil hindi ko rin hahayaan na guluhin nila ang kapayapaan ng baryong ito. Wika ni Jaime. Ipinagpatuloy nila ang kasiyahan hanggang sa sumapit ang umaga. Bakit hindi ka muna magpahinga, anak? Buong gabi kang gising. Huwag niyo po akong alalahanin, tay. Hindi po ako nakakaramdam ng antok. Medyo naninibago kasi ako sa katawan ko eh. Bigla na lang ako lumakas. Pakiramdam ko, tumalas din yung pandama ko eh. Yan ang pangkaraniwang kakayahan ng ating angkan. O siya, kung ayaw mong matulog, ako na lang. Maiwan na muna kita. Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya dumating sina Josefa kasama ang ilan sa mga kaanak. Masamang balita, Jaime. Mukhang nagsisimula ng manggulo ang grupo ni Ismael. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na nandito pa lang nakakatanda niyang kapatid na si Julio. Mapanganib ang aswang na yun, Jaime. Bukod kay Amang Pedring, isa din siya sa kinakatakutan ng ating mga kalahi. Wala itong pakundangan kung pumatay. Kinakain din niya ang mga kalahi natin. Wika ni Josepa. Tumayo si Jaime sa kinaupuan. Naglakad palabas ng bakuran. Sinundan naman ito ni Josepa. Kung kinakatakutan siya ng mga tao, pues ibahin niyo ako, Manang Josepa. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi ko hahayaang guluhin ng kung sino ang kapayapaan ng ating baryo. Sabihan mo mga kamag-anak na magtipon dito sa bahay ni Lolo Pedring. Walang may iwan, ni isa man sa kanila. Wika ni Jaime. Mabilis na nag-alisan ang mga kalalakihang kasama ni Josepa upang iparating ang utos ni Jaime. Saan ka naman pupunta, Jaime? Sasalubungin ko sila, Manang. Maiwan ka na lang. Sabihan si tatay sa plano ko. Pakitali na din sa kama ang taong yun dahil siguradong susundan niya ako. Dali-daling bumalik sa tahanan si Josefa.
Samantalang si Jaime, nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kabisera ng baryo. Nakasalubong nito ang mga tao, bitbit ang kanilang mga gamit. Maya-maya pa, narating na ng binata ang kabisera. Naupo ito sa balong nasa sentro ng baryo habang inaantay ang pagdating ng grupo ni Ismael. Ilang sandali pa ang nakalipas. May mga kalalakiang naglalakad papunta sa kanyang kinaroroonan. Sinisira ng mga ito ang bawat madadaanan. Nakita ni Jaime si Ismael. Nakatayo ito sa isa pang malaking lalaki. Huminto ang grupo sa harapan ng binata. Walang pagdadalawang isip na kwinelyohan ng malaking lalaki si Jaime. Siya po ang sinasabi ko sa inyo, Manong. Ang tumanggap ng bertud ni Tandang Pedring. Wika ni Ismael. Totoo ba ang sinabi ng kapatid ko? Pinahiya mo siya sa harap ng maraming tao. Tanong ng lalaki. Hinawakan ni Jaime ang kamay nito. Dahan-dahang inalis. Maaari naman tayo siguro mag-usap nang hindi nakalapat ang kamay mo sa kwelyo ng damit ko, hindi ba? Oo, tama ka. Pero siya din ang nag-umpisa ng lahat. Wala akong pakialam kung siya o kayo ang nagsimula ng gulo. Ang gusto kong malaman kung totoo ba ang sinasabi ng kapatid ko. Ikaw nga ba ang nagmana ng bertud ni Tandang Pedring? Kung totoo man, gusto kong sukatin ang lakas mo. Ikaw marahil ang sinasabi nilang Julio. Wala akong panahon para makipaglaro sa'yo. Pero kung guguluhin mo ang katahimikan ng baryo, hindi ako magdadalawang isip na pigilan ka. Tignan mo ang paligid. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa namin? Pasalamat lang ang mga taga rito dahil hindi namin sila nabutan. O ngayon, anong gagawin mo? Wika ni Julio. Laking gulat nito. Biglang nawala ang binata sa kinakatayuan. Nataranta si Julio. At nang magpakita ang binata, nasa likod niya ito. Isang malakas sa suntok ang binigay ni Jaime, dahilan para mapatras si Julio. Dali-dali itong tumayo at sinugod ang binata. Sinangga ni Jaime ang kamao nito. Nanlaki ang mga mata ni Julio nang magpakita ang totoong anyo ni Jaime. Ang anyo ng isang totoong patriarka. Ikaw nga ang naging tagapagmana ni Tandang Pedring. Natigilan si Julio sa nakita. Sinakalito ni Jaime at itinaas. Walang sino man ang makakasira ng kapayapaang pinangalagaan ni Lolo Pedring sa mahabang panahon. Hindi ikaw. Hindi sino man sa inyo. Wika ng binata. Sabay bali ng leeg ni Julio. Napasigaw na lamang si Ismael dahil hindi nito inaasahang mamamatay ang kapatid sa laban na iyon. Sinugod nito si Jaime, ngunit hindi niya nagawang makalapit. Biglang nanigas ang katawan nito nang titigan siya ng binata. Naglakad ito papunta kay Ismael at gamit ang matalas na kuko, pinugutan niya ito ng ulo. Nagsipagtakbuhan pa ang iba nilang kasama. Hindi na ito hinabol pa ng binata. Salip ay umuwi na ito. Ibinalitang patay na si Ismael at ang kapatid nitong si Julio. Nakakapanghinayang ang buhay ng dalawang yun. Namulat sila sa maling paniniwala na tanging kapangyarihan ang mahalaga sa mundo. Pero mabuti na lang, binigyan mo sila ng pahinga. Ginawa ko lang ang nararapat, Manong Josefa. Siguro naman ngayon, wala nang magtatangka sa baryong ito. Wala na, Jaime. Maraming salamat sa iyo. Tinanggap mo ang pamana ni Amang Pedring. Gaya ng sinabi ko, Manang, ito ang kapalaran ko, kaya buong puso kong tinatanggap. Muling nabalot ng kapayapaan ang baryo nila Jaime. Nagpa siya ang binatang magbitiw sa pagkapulis. Namuhay na lang kasama ang kanyang mga kaanak. Kaakibat ito ng pangako
pangangalagaan ang kapayapaan ng baryo. Nakontento sa makaluma at simpleng pamumuhay ang binata hanggang sa magkaroon nito ng sariling pamilya. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting naging moderno ang pamumuhay ng mga tao sa baryo. Walang sino man ang nagtangka na manggulo sa lugar sa takot na baka balikan sila ng dati nitong pinunong si Jaime. Ayon sa mga naiwang malapit na kamag-anak, bigla itong nawala. Hindi nila alam kung saan naroon. Ngunit isang bagay lang ang tiyak. Hindi sila pinapabayaan ng kanilang pinuno. Dumating ang pagkakataon sa baryong iyon. Sinalakay sila ng mga rebelde. Walang natirang buhay sa mga ito. Ayon sa mga nakakita ng bangkay, wasak ang katawan at halos hindi na makilala ang mga rebelde. Alam ng mga taga-baryo kung sino ang may gawa nito. Walang iba kung hindi ang kanilang pinuno, si Jaime, ang gabunang manikyad.